talagang talagang maangas ako. Pero Mabait. mabait na maangas. Kung sa tingin niyo pabida-bida ako, unang-una, sa tingin niyo lang yun pero hindi ko naman talaga gawain. O sa tingin niyo lang sa akin yun. So, si Kalingap Dan, isipin niyo naman, anak ko yun. Anak ko yun. So, normal lang na bilang tatay na mayroon ako gagawin. Tama. Sa tingin niyo yung pabida-bida. Meron akong ipapayo sa kanya, meron akong sasabihin sa kanya para sa ikabubuti doon sa takbo ng kanyang career. Tama. Ben? Tama. Career. Oo, karir. Career, oh. Oo. Siguro naman, lahat ng tatay, ang anak, pagtatanggol. Siyempre. So, ayan po ang ating pinuno na si Kuya Brooks. Team Brooks, ang leader ng Team Brooks. Kuya Brooks, isang tanong lang, isang matinding tanong, isa lang to. Totoo ba ang narinig ko na chismis? Hindi, chismis siya kasi hindi siya totoo. Kasi pag hindi chismis, totoo, di ba? Pwede mo bang ipaliwanag na hindi ikaw ang nagbuo ng Team Brooks? Tama-tama yun, Kaya sinagot mo na yun. Hindi, paliwanag mo nga. Sabi ko, paliwanag mo na hindi ikaw ang nagbuo ng Team Brooks. Yun. Oh. Hindi maiwasan sa magkakapatid na minsan nagkasamaan ng loob, may mga nasasabi. At hindi rin pwedeng hindi masabi sa social media dahil kami ay nasa social media. Normal yan na malaman ng iba. Normal na sinasabi namin magkakapatid dahil pareho kami nasa social media. Tama. Okay. Yung mga nangyari noon, tapos na yun. Nakapag-usap na kami. Nagkaayos. Ayos na kami. Si Ate Edna, ganun din. Ako nga nahingi ng sorry sa kanya na may nasabi ako ng konti. Tapos, binanggap naman yung sorry ko. So, kaya, okay na kami. Oo, move on ka na. Move on na. Kaya nga ako nakapag-drive sa Kuya Bal. Kung ano yung madala ko. Katali ko si Ate Edna sa sasakyan. So, ano pa ba ang gusto niyo mangyari na lagi niyo binabalik. Tapos na yan. Ang gusto na ng mga viewers o yung mga nakikinig sa inyo, yung bago. Ano yung bagong issue para sa akin. Kaso wala man akong ganun. Binabalik-balik nila yung kwento na mga lumang na, issue, mga lumang issue. Parang meron lang silang masabi. Siyempre yung mga iba na nanonood sa kanila, nila alam yung issue na yan. Makisipin nila. Totoo. Hindi, totoo yun. Tapos na baga. Totoo naman talaga, pero tapos na. Tapos na. So, ano nagkaayos. Ano ba gusto nilang mangyari? Ulit-ulitin na lang nila. Para meron silang ma-content. So, foul kayo dyan. Ayan, yung mga hindi naka-move on dyan, na sa totoo lang, kami ay masaya na. Tapos na yun. Yes. So, huwag nyo paulit-ulit na binabanggit nyo sa inyong live nyo na bakit lagi kong binabanggit si Kalingap Rob at si Kuya Bal. Siyempre, kapatid ko at pamangkin ko man yun. Tama. Pangalawa, yung mga sinasabi ko, totoo kasi nakausap ko si Rob. Nakausap ko si Kuya Bal. Bago ko yan ginagawa. Tama. Hindi ako nagpapalapat ng papel o anuman. Kasi may karapatan ako magsalita dahil isa akong vlogger at mayroon akong channel. Tinitira niya ako, natural lang, ipapaliwanag ko yung ano yung totoo. Tama. Yun. Totoo. Tapos, yun na nga, nagtataka naman ako sa inyo, paulit-ulit yung binabanggit, sinasabi nyo sa live nyo, ibig sabihin nun, sinisiraan nyo ako. Doon sa viewers. Issue, sa viewers dun sa issue na paulit-ulit na yung sinasabi. Na noon pang issue pero bino-brought up pa. Ang ibig ko lang sabihin dito, Kuya Brooks, siguro kaya nila ginagawa yun na yung mga lumang issue na noon pa nangyari at nagkaayos na kayo, everything is okay, naka-move on na, masaya na kayo, nila Kuya Bal, nila Ate Edna, ay wala na silang maibato na bagong mga issue sa'yo. Ito pa isa. Kasi puro luma baga yun. Ito halimbawa, ito isa. Kung nakita nyo na ako hindi sumasama sa mga lakad ni Kuya Bal at hindi ko ginagawa yung mga sasakyan ni Kuya Bal at di ko naman kasi
nabablog karamihan, minsan lang. Di sana, maniwala kayo na hindi pa kami nagkaayos. Talagang yung sinasabi nila, totoo na hindi kami nagkaayos, inaaway ko hanggang ngayon. Hindi naman eh. Di ba? Magkakasama kami parati. Masaya. Every week, 3 times a day. Nandoon ka sa kanya. Nandun ako sa kanila. At okay naman. At saka ito lang ang masasabi ko, Kuya Brooks. Idagdag ko lang sa mga sinasabi mo na okay kayo, nakamove on na, tapos na yun, matagal na yun. Ang tangi ko lang masasabi, ikaw ay matubang. Kapatid mo yun. Kumbaga, it-runs in your blood na magkakadugo kayo, mga matubang kayo. Kung nagkakasamaan kayo ng loob, magkakapatid, magkakaayos at magkakaayos kayo. Ako pa kaya, ako, diyan ako mahusay at magaling makipag-ayos. Ibang tao nga, nakipag-ayos, kami pa kaya. O kumbaga, ang nakikita ko lang personalidad ni Kuya Brooks, minsan mainitin lang ang ulo, pero napakagaling makisama. Oo, sa pakisamahan, nandun tayo. Parang walang pagkakaiba sa amin ni Kuya Bal. Ni Kuya Macau, ni Kalingap Macau, no? At saka Kuya Boy, yung wala na nga, yung nasira na. Magaling makisama yun pagdating sa lahat ng tao. Diba? Okay, ayan. Salamat, Kuya Brooks. So, ito, last na tanong natin. Ano masasabi mo naman doon sa mga ibang tao na nagsasabi, pabida-bida ka daw sa Danjoy? Pabida-bida ka daw. Ano masasabi mo sa kanila? Yung mga nagsasabing pabida-bida ka. Ang Team Brooks, pabida-bida. Tama yun. Nire-respeto. Okay na. Okay. Kain tayo. Sige. Sige lang, Kuya Brooks. Kain ka lang. Ayun ha. Nirespeto ko ang kanilang opinion. Ngayon, pagdating sa bida-bida, di ko alam yun eh. Wala man ako nun. Di ko naman yan sinasadya sa kinikilos ko. Ngayon, masasabi ko lang na may tao na nayabangan sa kilos ko, sa panalita ko, okay lang yun. Basta, para sa akin, kilala ko sarili ko. At hindi nyo ako kilala. At marami nakakilala sa akin dito, sa Team Brooks, sa Kalingap, sa lahat. K-Boys, kung ano ugali ko, kung paano ko makikisama. And then, yung pabida-bida na sinasabi nyo, sa inyo nang galing yun. Pero sa totoo lang, yun ang gusto kong masabi nyo na ang pabida-bida. Okay lang yun. Basta, sa totoong buhay, talagang maangas ako. Pero, mabait. Mabait na maangat. Kung sa tingin yung pabida-bida ako, unang-una, sa tingin nyo lang yun pero hindi ko naman talaga gawain. O, sa tingin nyo lang sa akin yun. So, si Kalingap Dan, isipin nyo naman, anak ko yun. So, normal lang na bilang tatay na mayroon ako gagawin. Sa tingin nyo yung pabida-bida. Meron akong ipapayo sa kanya, meron akong sasabihin sa kanya para sa ikabubuti doon sa takbo ng kanyang career. Tama. Ben? Tama. Career. Oo, career. Career, oo. Siguro naman, no, lahat ng tatay, no, ang anak, pagtatanggol, siyempre. At yung nangyari doon sa kanyang prank kay Dayan, walang masama doon. Dahil isang creator, tama? Creator. Na si Kalingap Dan, hindi nyo pwedeng idahilan para husgahan nyo ang kanyang ginagawa. Kasi, ganun kami eh. Creator kami eh. Ano maisip namin, natural lang na vlog, i-upload. Kaya nga, yung huli may sinabing, it's a prank. Dapat tinapos yung video niya. Okay. Di sana wala naging problema. Oo. Pero pagpalagay na Kuya Brooks, hindi naman natin mapiplease talaga lahat. Kung merong hindi nagkagusto at may mga nagkagusto, ganun talaga sa buhay ng social media, no? Tatanggapin na lang natin. Pero ako, naniniwala ako na bilang tatay, talagang mandato mo, no? Mandato mo bilang tatay na protektahan ang anak mo, 'di ba? Kaya doon sa mga nagsasabing bida-bida ka, kung saan na kaya nila nangyari yun, no, na nababash, ano kaya gagawin nila? Yun yung nagsasabi na bida-bida ako,
normal yun sa tatay. Tama. Na ang anak, pagtanggol natin. Tama. At yung nagsasabi ng pabida-bida, masabi ko na sa kanya, hindi ko alam kung Baka walang anak. nainggit ka o Wala silang anak. o wala kang anak na minahal mo, Hmm. pinagtanggol mo, Hmm. o di ba? O kaya pinabayaan mo bilang ama, so wala kang kwentang tatay. Ayan si Kuya Brooks. Kaya ako hindi. Oo. Mandato ko yun Oo. na ipagtanggol ko ang aking pamilya. O Hmm. kahit sabihin natin si Gemma, unang Mm. asawa ko, Oo. napakabait naman ni Gemma. Tama, tama. Pero hindi ko kagustuhan na pinaplano na nagkahiwalay kami. Nasa panahon yun. O takbo ng Tadhana. Tadhana. Wala naman sa plano yun. Wala naman sa isip ko na kami magkahiwalay ng gano'n. Oo. Pero nirespeto ko yung sinabi niya na maghiwalay kami. Mm. Dahil ako dati ay pasaway. Meaning ko, pasaway. Pasaway ka dati. Hindi na kailangan kong ano ko ba yun. So, I-explain Kuya ko Brooks, ba yun? alam ko na nadagdagan yung alam mong salita. Umayos ka, tsaka pasaway. Pasaway. Pasaway na. May bago, pasaway. O, so, pasaway ka dati, kaya, Ay, kumbaga, oo. napuno sa'yo si Mama Jem. Napuno sa'yo. Siyempre, ang isang kagaya nung may bahay ko, una, Oo. sa totoo May lang, hangganan, masaya, no? May hangganan, no? Kaya, Napuno, kumbaga, wala naman napuno akong sa'yo. magagawa. Pero, Hindi kasi ganun yung Kuya Brooks eh. Pag dati na nga, sabi nga nila, dati si Red din pasaway yan eh. Pag sa tingin kasi na isang lalaki, tama yung ginagawa nila, di ba? No, yung ganon, no, Kuya Brooks? Tingin mo tama yung ginagawa mo noon. oo. So, ngayon, nagalit na sa'yo si Mama Jem, naghiwalay kayo. Pero hindi mo yung pinaplano. Tsaka unang-una, Oh. yung nag-asawa ako ng pangalawa, after 4 years, 4 na taon, sabi mo. mahigit kulang 5 years na nga ata. Nung nakilala mo si Mars Elena. O kaya nga, si Lino, walang kasalanan. Ako yung Wala naghanap talaga, eh. oo. Ako yung naghanap eh. Hindi, kumbaga, wala kayong kasalanan. Kayong dalawa kasi, na-inlove kayo eh. Nung time naman na yun, hiwalay na kayo ni Mama Jem. Hiwalay na. At yun lang yun, nagpaalam pa ako bago ako maghanap ng kapag-asawa. Kasi iniisip ko, so matanda tayo, wala akong ano. Kasama sa buhay. Kasama sa buhay, wala kakwentuhan, Oo. walang thrill. Oo, tama. Hinahanap ko yung may makasama kakwentuhan. Tapos si Gemma naman, willing naman niya na, sige, kung saan ka masaya, parang si dalawang bata, yung anak namin ni Gemma. Okay naman. So, kaya hindi niya pwedeng ibalik sa akin yung mga katagang babaero. Kasi ang babaero, pag may asawa ka na, Pinagsasabay-sabay, no? sabay-sabay na di la alam, tapos may pamilya, may anak ka doon, Oo. tapos di la alam. Oo. Oh, tulad nito, si Alim yun. Yan. Binigyan ni Lord na magkaroon kami ng software ni Elena. Diba? So, kaya nga, nasa bahay ngayon sila, na yun naman ay hindi ko rin akalain na mangyari din yun. Pero at least, bago naman pumunta dito sa Taguig, sa Daig, sa Taguig pa lang, wala pa si Alim yun, okay na sila. Oo, Gemma, magka-vibes na sila. Oo. So, yung mga hindi nakakaalam, ito, alam nyo na ang kwento. Oo. Kung gusto Kasi, tama ka naman, Kuya Brooks. Yung mga iba kasi na hindi alam yung kwento, gumagawa ng kwento kasi hindi nga nila alam. Hindi na alam. At least ngayon, alam na nila. Tama? Yun, alam niyo na. Oo, ngayon alam na nila. Si Kuya Brooks, ang tingin nyo maangas. Totoo yun. Talaga ako maangas sa tingin nyo. Oo. So, dahil doon pa lang sa Taguig, isang dekada ako nag-titip. Talagang maangas talaga ako doon. Lahat yung mga ibang addict doon na nakaka-ingkit na enkwentro ko. Dahil maangas din sila eh. Hindi alam na maangas na ako. Palaban ako. So, yun nangyayari sa buhay ko na palaban. Pero hindi ko sabihin na palaban ako na wala sa lugar. Nasa lugar pa din. Tama. Totoo yun. Kaya ngayon, yung papida-bida ko, nasa inyo na yun. Ngayon, papida-bida ko, yung ginagawa ko naman, yung sa papida-bida, okay naman. Nasa tama naman din ako. Kagaya nung sa Team Brooks kami. Yan, di ko pala nasabi. Ang gumawa ng Team Brooks, hindi sa akin ang galing yan. Kay Kuya Bal yan. Habang ginagawa yung bahay ni Alim yun ngayon, umiyak talaga. Nasaktan yun, umiyak eh. Oo, nadapa. Napa! Ano, may sugat sa mukha? Wala naman. Sa bibig. Nadapa. May sugat? Rex? Rex? Wala. May Meron? sugat? Naku. Patay. O yan, tapusin na natin, Kuya Brooks.
At nadapa si Ali. Ano, ganoon? Malaki? Sa lips. Pumutok. Tumutok. Mm. Ayan. Mm. Sumama dyan, no? Kaya nga. Ayan. Hindi ikaw ang gumawa. Alin? Hindi ikaw ang gumawa ng Team Brooks. Kuya Bal. Ayan. Hindi po ako gumawa niyan. Si Kuya Brooks ang nagsabi sa akin na magtayo ka na ng Team Kuya Brooks. Bal, hindi Kuya Brooks. Kuya Bal. Sorry. Si Kuya Bal ang nagsabi sa akin na magtayo ka ng Kuya Brooks para may kasama ka dyan at may isang Team Brooks na maghanap ng mga Scout. scout ang mga dapat tulungan. Mm. Kasi pag sinabing Team Brooks, hindi lang ako nag-isa. Madami kami. Ito nangyayari kung sino sila, di ba? O, ngayon, si Kuya Bal, nakita ang anong resulta, natuwa siya. Mm. Kasi pag meron siyang mga feeding program, mga ribbon cutting, at lahat na lang, lagi kaming na-invite niya. Kasi kami naman ay handang susuporta sa programa ni Kuya Bal. So natutuwa siya. At siyempre, nirespeto ko yun ang kanyang sinabi na ako yung maging leader at sa isip ko at sa puso, susunod ako doon sa gusto niya. Yun. Bilang kapatid. Oo. At leader. At bilang kapatid, dahil siya naman talaga ang nagtayo sa Kalingap, siyempre, ang Team Brooks nandoon na nakaback up na. Tama. Okay. So ayan Kuya Brooks, at least napaliwanag mo ng maayos, no, doon sa mga maling impormasyon na nagpapalaganap, no, nagpapalaganap ng mga maling impormasyon na si Kuya Brooks daw ang anti-Kalingap at umalis na sa Kalingap at nagbuo ng Team Brooks. So sa kaalaman po ng karamihan, si Kuya Brooks po ay hindi nagtatag ng Team Brooks, si Kuya Bal po ang nagtatag ng Team Brooks. Ayan na, ito pa. Sige pa, sige. Yung mga tumitira sa akin, Kalingap, kabaliktaran yan. Sila yon. Kaya yung mga yan, lahat ng mga gawa nila, kilos nila, ako'y nakabantay ngayon sa kanila. Sila ngayon mag-ingat dahil ako nakabantay sa kanila. Matik na yon dahil ako ay nasa Kalingap. Matubang Kuya Bal, matubang si Rap, at naging matubang si Ate Edna Vlog, ay pinakasawa. Bilang kapatid, mayroon tayong papel bilang Kalingap. Sino yung mga pasaway? Mga iba dyan na sakala nila, ang ginagawa nila, hindi na sila sisitahin. Totoo yun, si Kuya Bal, hindi talaga kumbaga, sobrang bait. At ang dami nang nangyari sa Kalingap na winawakwak nila yung beneficiaries ng Kalingap. Yung paman ni Kuya Bal hanggang ito kay Rab, no? So, walang nakabantay, yung mahigpit na bantay, kasi ang mga Kalingap partners na vlogger, hindi naman sila pwedeng makialam kasi babalik sa kanila yung bakit ka na alam, di ka naman matubang. Siyempre, mag-aaway-aaway sila. Kaya sila gusto nilang tulungan si Kuya Bal at si Rab. Kaya lang, hindi lang magawa kasi siyempre, babalik sa kanila yung sasabihin na wala kang pakialam, sino ka ba, hindi ka ba matubang. So ako ngayon, naisip ko yun, ako na lang ang sisita. Ngayon, si Kuya Bal, alam niya na yun. Nag-uusap naman kami parati yan eh. Ito pag ganito ganyan. Alam mo na, pagka kung may sinita, siyempre, yun eh, para sa ating lahat yun. Na huwag nang maulit. Muntik na nga, nakapasok ka. Muntik na lang, nabulgar. Kaya hindi nakaporma. Di ba? Di ba? Sino yun? Ako ko na magitin eh. Sino yan? May dumadating na. Kasi na yun ba? Ayun o, mga Kalingap. Okay. So ngayon, yung hindi nakakaalam sa mga viewers ng Kalingap, dandiyo natin. Saan man, sino man ang mga nakakarinig sa mga ako'y tinitira nila. Mga luma na po yun, no? Tapos na po yun, hindi na sila makabuhay. Kaya po nila ako tinitira dyan, kasi wala silang bagong issue sa akin.
kaya naman magawa ng issue na hindi naman totoo. Yun. So, okay, Kuya Brooks, maraming salamat at napaunlakan mo ko ng exclusive interview. Uy, salamat at din. Unang-una, para lang maklear, no, yung mga kumakalat na chismis. maganda rin yung ginawa mo. At ikaw ang nagbigay sa akin ng Interview na masabi ko rin na hindi nanggaling doon sa aking sariling channel. At least hindi bias. Tama. Okay. So, salamat Kuya Brooks at bilang huling pananalita, huling remarks, bilang last remarks Kuya Brooks, ang syempre, no, tayo nasa tama lang lagi, no. Basta mga kalingap, sumusuporta sa lahat sa mga atikain ni Kuya Val, lahat na sige po, sulit nyo lang ang inyong pagsuporta. Dito po. Dito kayo. So thank you so much Kuya Brooks ha. Ituloy nyo lang ang Last inyong message suporta sa kalingap, sa nagmamahal at solid kalingap yan. Kung meron naman kayong narinig sa kabila na tinitira nila, huwag yung maniniwala. Yung po ay kabaliktaran. Tapos na po lang issue, tapos na po lahat. Inulit-ulit lang nila po yun. Sige po, salamat sa inyong tuwala kay Kuya Brooks. Thank you, Kalorne, sa inyong interview sa akin. Yan. At pasalamatan mo yung mga kadanjoy natics. Ay, shout out sa mga taga-Danjoy at Danjoy Natics. Tuloy lang tayo. Ito nakita na kung ano yung lumabas ang katotohanan. Grabe, ang support tayo sa live ni Kuya Val. Umabot ng 90,000. Wow, grabe. Grabe yun. Record-breaking ng ginawa kagabi ng live viewers, live viewers. 13 ating diwata sa live viewers ng basta ang masasabi mo lang Kuya Brooks, walang iwanan at saka at itong slogan natin noong hanggang ngayon, walang iwanan at walang aminan. Yung sa sitwasyon ng ating bida, sino bida natin? Superman at Diwata. Yan, walang iwanan at walang aminan. Okay. Salamat Kuya Brooks. Kumakain pa yan ha, partida.